Halos isang buwan na puro ulan dito sa amin mga ka-agri. Makakabawi pa kaya ang ating lakatan? Naku po, tingnan nyo po, ang dami pong mga dahon na ng ating saging na hindi na talaga makukuha-kuha na yung mga may tama ng sigatoka, kasi nga po hindi po tayo nag-i-spray ng chemicals. Ang lakas na po ng tubig sa kanal dito sa ilalim. Araw-araw po ulan dito sa amin mga ka-agri. So yung dito na may mga bunga, ito na lang yung hinahabol natin talaga na makakapagpabilog pa ng mga bunga niya. Kahit na ayan, may mga tubig pa. Mga dahon dito, tubig pa yan. Medyo na ibsan lang yung oras na ito kasi kagabi hanggang alas 7 lang yung ulan. At saka ngayong oras ay 12 past na. So medyo nag-dry ng konti pero basa pa rin. May mga part doon sa taas, puro pa rin tubig sa puno. Itong dito na area natin sa ngayon, ito yung mga part na marami na tayong makakabawi rin ito. Lalaki na rin. Harvestin pa, no? Pero mga next week pa ito. Kasi nga, hindi makahinga sa sobrang ulan. So, yun na lang yung magiging problema natin. Makakabawi pa ba? Kaya itong mga saging natin, prayer po natin na sanay kahit 2 araw or 3 araw lang makapag-stop muna yung ulan para at least partially dry yung lupa. Oversaturated na po yung lupa kasi mga kasaging mga kalakatan. Hindi bale sa mga ganito maliliit, pero yung may mga bunga, yan po, yung ito, mga 2 weeks pa yan ma-harvest, pero yan na lang yung dahon. Wala po tayong magagawa kahit anong gagawin natin, kahit mag-i-spray pa tayo nito ng chemical. Sabi ko nga, kasi nga araw-araw ulan. Araw-araw po dito sa amin talaga umuulan mga ka-agri. Kahit ngayon malakas yung sikat ng araw, pero dumadagundong na naman doon sa kabila yung kulog, kidlat sa bandang bukid. Maya papunta na naman yan dito sa amin yung makakapal na ulap, bagsak na naman. So yung inyong lingkod po dito ay natrangkaso na sa sobrang tama ng araw-araw palagi ulan. Tinamaan na rin tayo dahil sa hindi maganda yung nagiging tawag health natin, tapos uulanin pa tayo, overwork pa tayo. Yun yung ito, lumabas na yung mga puso, kaso ewan ko lang, kulang na yung dahon isa, 5 na lang, 6 na lang yung dahon, lumabas yung puso. Dapat sana at least 8 magbubunga man. Ganyan po, lumabas yung puso, magbubunga man, pero hindi na natin ma-expect talaga na talagang lulusog ng maganda yung bunga. Medyo manipis na lang yan. Magugulang naman siya, pero manipis na magiging bunga kasi kulang na yung dahon na magluluto ng kanyang pagkain. So yun yung problema natin pag sobrang ulan. Sobra-sobra po talaga ulan. Baha po palagi kami dito. Sira, may nahulog na naman kaninang umaga na ewan ko lang kung kabahagi ng bahay dun sa sapa sa barangay namin. Dahil sa lakas ng ulan kahapon, pati yung tulay namin, ewan ko lang kung napinsala na naman siguro yun. So yung mga sigatoka, hindi natin basta-basta makukuha. Sana ngayong hapon hindi uulan. Pag hindi yan matuloy yung bagsak mamaya, bukas ng umaga dito puspusan tayo sa pagdilifing. Para po at least man lang ay makahinga sa sigatoka. Grabe yung sigatoka. Akala mo ang tagal-tagal hindi nakuha ng dahon. 4 days ago nag-leafing tayo dito, 4 days ago. Ganyan na po kabilis. Dahil wala na, puro na talaga saturated yung lupa. Matatangkad na nga itong mga puno, nagbubunga na, pero yan po yung nagiging resulta ng sobrang tama ng ulan. Ngayong taon po natin na-experience yan na halos dire-diretso yung ulan, dire-diretso yung bagyo, dire-diretso sabay pa yung mga lindol-lindol. Kanina parang may na feel pa tayong lindol. Yun mga ka-agri, lalo-lalo na dito sa may mga bunga, kasi hindi talaga yung dahon. Kaya nga hindi ko basta-basta makukuha kahit na may mga sira-sira na yung dahon. Basta may kunting green pa, hindi ko na kinukuha. Kasi makakatulong po yon sa pagluluto ng kanyang pagkain via photosynthesis para po medyo lumusog, lumaki yung bunga.
ayaw ko na pong gamitin yung mga ibang pamamaraan para bumilog pa yung bunga niya kahit kulang yung dahon, kasi po synthetic na yung magdadala, hindi na po natural. Nagpo-produce po tayo dito ng safe products, safe na lakatan na without chemicals. Kaya sabi ko kung ano na lang ang maibigay ng Panginoon, yun na lang talaga. So pasalamat pa rin po ako kahit ganito yung nangyayari dito sa ating lakatan mga ka-agri, at bumaba na rin yung presyo hanggang 40 na lang yung per kilo. Hindi naman tayo dinaanan dito ng masyadong grabe na dilobyo na natumba yung mga bahay dahil sa lindol, nawasak yung kabuhayan, wala nang pag-asa, nasunog gaya po nung sa Davao. Pasalamat pa rin po tayo sa Panginoon at hindi po tayo masaya sa mga nangyayari sa ating mundo sa ngayon. Kasi po yan ay mga signs na rin po na malapit na yung end of the world talaga. Sorry na po, baka hindi kayo magandaan sa sinabi ko. Nakasulat po talaga kasi yan sa Bible. Huwag na natin asahan yung mga prophecy ng kaibigan nating negro. Baka nakachamba. Pero po kahit hindi na nila sabihin, mangyayari at mangyayari po kasi talaga. Kasi nakasulat po talaga yan. From Old Testament to New Testament, ang dami po kasing mga prophecy na nasa Bible na wala tayong magagawa talagang mangyayari at mangyayari sa ating mundo. Punta tayo dito sa may taas banda mga ka-agri. Gusto ko lang i-share sa inyo, handa na lang tayo dapat anytime na bumalik yung Panginoon, at saka kung ano mga mangyari sa ating buhay dito, dapat ready tayo all the time. Yan po, grabe na yung sigatoka, hindi ko mahawak-hawakan pakati ako natrangkaso na. So naghahanap po tayo ng timing para matrabaho po ito. Hindi ko po ito matapos-tapos ng isang araw. Pero kung gumanda yung panahon ngayon, hindi babagsak yung ulan mamayang gabi, bukas ng umaga po, ito yung magiging activity natin, ang total delif. Magdi-delif at magdi-delif po tayo. Kasi uubusin ng sigatoka to pag hindi ito nakuha. Yung mga may tama na mga dahon. Grabe oh. Ito inasahan pa naman natin na magbubunga sana ngayong December. Pero talaga palagay ko hindi na magkakabunga ng December, kasi nga stunted na po ito, na-stunted na po isa. Hindi lang sana ganito kalaki. Mataas na sana to, malaki na sana to, kaso lang tinamaan ng ulan araw-araw at saka yung mga dito damo-damo, nag-spray na nga lang tayo, hindi maabutan talaga. Hindi rin ako makapag damo sa tao, araw-araw umuulan, kaya nag-spray na lang tayo dito para sa damo talaga. Tingnan nyo mga ka-agri dito na area, tubig yan hindi yan umaalis yung tubig tubig pa rin yan, kahit may kanal doon, may palabas na kanal doon, hindi na po nakakalabas yung tubig kasi saturated ng sado yung lupa. Yung tubig na mula doon sa taas, kahit na walang ulan, dahan-dahang bumababa yan dito pa diretso. Kahit may kanal pa, opening pa ng kanal doon, hindi na ito makakababa basta-basta. Kaya kailangan talaga ng sinag ng araw, sikat ng araw. Kaya tingnan nyo yung dahon, pati yung paglaki ng lakatan, stunted po. Kahit na naglagay tayo ng fertilizer niya noon, hindi po niya kakainin yan, hindi po talaga. At pag naglagay pa tayo ng fertilizer na ganito yung sitwasyon, wala po yan, sayang. Hindi yan makakain. Kasi naghahanap po siya ng tamang tempo, naghahanap po siya ng ng favorable na sa kanya, na time sa kanya. Kaya ang daming lumabas yung mga tama ng sakit, sigatoka, banchitap. May pinatay na tayo dito ito po, tama na rin ang banchitap. Banchitap po talaga ito. Nilagyan ko lang na yan ng herbicide para hindi na lumaghanap. Mayroon pa yata yung isa may tama dito sa kabila marami nang tinamaan dito. Yung isa dun sa gilid may tinamaan na rin yata. So ito bukas, pag nagawa po natin itong ma-delay, pag hindi po uulan ng mamayang gagabi, at least kahit may tubig. Yung kanal po, yung main kanal natin, may tubig po talaga. Tubig po diretso sa labas, pero naka-stagnant yung tubig dyan sa iba. Kasi nga araw-araw po kasi ulan, hindi lang basta-basta ulan, bagsak na bagsak po yung ulan. Malalakas po yung ulan mga ka-agri. So sinishare natin sa inyo kung ano nangyari dito sa atin. Hindi lang po lahat ng mga binabag natin at saka
pinapakita sa inyo, magaganda lahat po ng mga nangyayari dito, maganda na rin or hindi maganda, ipapakita po natin sa inyo. Ito, pinatay ko na rin ito. May tama na rin ito ng budget stop. Mayroon pa isa doon, oh. Mayroon pa doon, oh. Dalawa na. Bukas yan, lalagyan ko na rin yan ng herbicide. Kasi dati pinupull out namin yan, kinukuha sa field. Pero puro tubig din sa ilalim. Huwag nang ganun gawin. Kasi mas mabilis lumaganap pag ginanon mo. Nilalagyan na lang natin talaga ng 1 ml na kahit anong klase ng herbicide sa dulo ng dahon, sa top. Dati kinakat-kat pa namin yan bago lagyan, pero hindi na. Mas mabilis pang lumaganap pag ginanon eh. O ito, patay nitong dalawa, oh. Pangatlo dyan, oh. Puro may tama. Doon sa dulo may tama pa rin siguro. So yun mga kaagri nyo, ay nako, parang hindi po lakatan plantation eh. Pero alam nyo mga kaagri, pag yan sana inalinis, nakuha lahat ng mga brown, maganda na rin sana tingnan. Kaso hindi po talaga mahahawakan, hindi po talaga pwedeng basta-basta lang. Kasi nga po, sabi po natin sa inyo, palagi, hindi po tayo nag-spray ng chemical na insecticide or fungicides. Kaya timing yung hinahanap natin dito, timing. Basta saan ba't baka timing tayo, wala na rin tayong wood vinegar, ubos na po. So kahit anong technology, pag araw-araw ulan, isang buong buwan ulan, kahit po anong technology, kahit may kanal pa yan, eh dito okay pa, medyo okay pa. Pero tatamaan talaga mga dahon ng sigatoka. Grabe talaga yung tama ng sigatoka. So yun, sinishare natin sa inyo, pero may pag-asa pa ba yan? Mayroon pa mga kaagri. Ilang taon na tayo nagtatanim ng lakatan, 13 years na po, magpo 14 years na po. Maraming experience na po tayo sa paglalakatan. Ito kahit ganito, magbubunga pa rin yan, kahit hindi sa expected date niya. Mapapabunga pa natin yan. Mapipera pa natin yan sa awa ng Panginoon sana. Pag nabigyan tayo ng magandang pagkakataon, gagawin natin yung nararapat dito. So hanggang sa muli po, maraming salamat po. Once again, Agritech po, this is update sa ating lakatan. Isang buwan, puro ulan. Yung lingkod, tinamaan na rin ng trangkaso. Hanggang sa muli, yan lang muna may i-share natin sa inyo. Mabuhay ka magsasakang Pilipino. Dasal-dasal lang tayo sa Panginoon. God bless us all.